Kapatrolya ng tropa ng Pilipinas sa Sandy Cay ayon sa NTF West Philippine Sea. Taliwas ito sa sinabi ng China na kontrolado nila ang isla. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Inilabas ng National Task Force West Philippine Sea ang larawang ito na kuha sa isa sa mga Sandy Cay. Makikitang may hawak na bandila ng Pilipinas ang mga tropang Pilipino mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. Sa gitna ito ng Interagency Maritime Operation sa Pag-asa K1, K2, K3 at iba pang paligid na features kahapon. Matagumpay na nakumpleto ng 4 na composite teams ang misyon sa kabila ng presensya ng barko ng China Coast Guard at 7 Chinese Maritime Militia vessels. Taliwas ito sa inilabas na ulat ng Chinese state media na isinailalim daw ng China sa maritime control ang Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa NTF-WPS, ang naging operasyon ay pagpapakita ng jurisdiction at sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pagtiyak din ito ng pagprotekta sa maritime domain na nakaangkla sa international law. Samantala, pinuntirya at pinabagsak ang mga drone mula sa kunwari kalaban gamit ang Stinger missile na pinakawalan mula sa Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines. Nagpaputok rin ito ng ilang rounds ng 30mm chain gun at 7.62 machine gun. Bahagi ito ng senaryo ng Coastal Defense sa tulong ng Integrated Air and Missile Defense ng Pilipinas at US sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 na isinagawa kahapon sa San Antonio, Zambales. Ito ang unang beses na idineploy sa Pilipinas at ginamit para sa balikatan ng MADIS na isang kagamitan laban sa iba't ibang uri ng drone o unmanned aircraft system. My formation was the first unit in the Marine Corps to receive MADIS. We just received it in December of last year, and we rapidly transitioned to get it out here to support BALC 10. Extremely important that we learn from each other, that we are able to discuss coastal defense strategies, that we as the United States Marines are able to bring our weapon systems here to the Philippines to aid in that coastal defense concept, while at the same time the Filipinos are able to teach us about their own coastal defense concepts and strategies. Ang naging pagsasanay gamit ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng Amerika ay malaking tulong sa ating mga tropa. Lalo't isa ito sa mga makabagong kagamitan na plano ring bilhin para sa Armed Forces of the Philippines. It's a kinetic counter-UAS. We need that to neutralize any threat, specifically drones and other small threats in our airspace and for the air defense. We don't know what threat will happen, so that's why we always train. Naging katuwang din sa pagsasanay ang Spider Air Defense Missile System ng Philippine Air Force. Hindi man ginamit sa live fire, ipinasilip din ang Avenger Surface-to-Air Missile System ng US. Nakaposisyon na rin sa Batanes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System para naman ito sa Maritime Key Terrain Security Operations ng Balikatan. That is where the Armed Forces of the Philippines invited us to conduct the training, and we were happy to take that invitation. It was a challenging place to get to and a really great exercise for us to get our Marines and sailors up onto the island and do work with the Armed Forces of the Philippines. Walang magiging live fire gamit ang Nemesis at bahagi lamang ng orientation sa ganitong kagamitan. Mula PTV Manila, Patrick De Jesus para